Sa mga kapwang Filipino-American sa Michigan, para sa atin napaka-importante ng ating ugnayan ng pamilya at komunidad. Nagbabantay tayo sa isa't isa. Sa ngayon, may isang ekstremistang plano na lubhang mapanganib para sa ating mga Filipino-American. Ito ang Project 2025. Dito sa Michigan, tumataas ang porsyento ng mga Filipino-American at Asian American na mga nanay na namamatay sa pagbubuntis. Sa nakalipas na 20 taon, mas mahalaga ngayon ang masusing pagbantay sa reproductive health para sa ating mga komunidad. Ngunit ipinagbabawal ng Project 2025 ang mga importanteng gamot, mga tableta sa paglaglag at ibang pamamaraan sa buong bansa. Kinakailangan na i-report sa mga otoridad kapag nakunan ka at pwedeng ipakulong ang mga healthcare workers. Gustong ibalik ng Project 2025 ang Schedule F, isang matinding executive order na nagpapahintulot sa Pangulo na tanggalin ang sinumang empleyadong federal na hindi itinuturing na tapat sa kanyang administrasyon. Ito ay nagpapahintulot sa Pangulo na gumanti at tanggalin ang anumang oposisyon. Gustong isara ng Project 2025 ang Department of Education. Ito ay puputol sa mahigit na 180,000 na mga trabaho sa pagtuturo at babawasin ang mga pondo para sa mga pampublikong paaralan. Ito ay nakakaepekto sa mga kayumanggi at itim na komunidad, kabilang tayo mga Filipino-American. Kung hindi iginagalang ng ating pamahalaan ang ating mga individual na karapatan at kalayaan, walang sino man sa atin ang tunay na malaya. Bilang mga Filipino-American dito sa Michigan, mahalaga sa atin ang pangangalaga sa kalusugan, demokrasya at mabuting edukasyon para sa ating mga anak. Alamin kung paano nakakaapekto sa iyo at iyong mga mahal sa buhay ang Project 2025. Ang ating kaalaman ay ang ating kapangyarihan.